Malakas na pinagahampas ng lalaking ito ang nahuli nilang makamandag na Philippine Cobra. Sa kanyang gigil, nabali pa nga ang hawak niyang kawayan. Kumuha pa siya ng bakal at ang ahas muli niyang pinagahataw hanggang ang cobra tuluyan ng namatay. Bakit ganun na lang ang galit ng lalaki sa cobra? Narito sa Pilipinas ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo, ang Philippine Cobra, na siyang tumuklaw at pumatay sa isang bata sa Pangasinan. Kung maraming cobra sa ating mga probinsya at sa ating mga kagubatan, ano nga ba ang dapat nating gawin? Lalaki sa video, si Michael. Parang pinagigigilan ko na talaga siya. Sabi ko, umiiyak na ako na pumapalo sa kanya. Pasado alas 12 kasi ng tanghali nitong nakaraang linggo sa kanilang bahay sa Asinggan sa Pangasinan. Nagpapahinga sila ng 6 na taong gulang niyang anak na si Leonard nung may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang Philippine Cobra na may 1 metro ang haba. Nakahiga po kami. Nakita ko na lang yung ahas na papunta po sa anak ko. Ang ahas gumapang sa kanilang dibdib at balikan. Doon nakita ko yung noo niya may pantal na 2, tapos may dugo na lumabas. Doon na napagtanto ni Michael na ang kanyang anak na si Leonard tinuklaw sa noo ng cobra. Kaya dali-dali nilang isinugod ang bata sa ospital. Sabi ko sa kanya, Luna, magpakatatag ka. Hinawakan niya yung pisngi kong 2. Sabi niya sa akin, Papa, tapos pinipilit na ibukas yung mata. Biglang bumitin. Naglanta na umihina sa kandong ko. Habang papatarayak yung motor, dati tiri na, maday tiri na talagang nakita ko yung ubintit na. Inabot sila ng 30 minuto bago makarating sa pinakamalapit na ospital. Pero ang bata, dead on arrival. Hindi na siya humihinga, wala na siyang pulse rate, wala nang pulso, dilated na yung pupils. Nag-try pa rin naman kami, hindi talaga na kaya. Contributing factor, yung location ng pagkakakagat, yung head, direct na kasi siya dun sa brain, so affected agad. Kahit siguro mag-antivenom, medyo mahirapan na. Talagang masakit lang po na blanco ako na hindi ko alam yung gagawin ko. Nagwala na lang ako. Nangyari kay Leonard, nabalitaan ng ina niyang OFW sa Hong Kong na si Lovely. Kaya po ako umalis para po maibigay po lahat ng pangangailangan niya po. Hindi po ako okay. Sobrang sakit po na hindi ko po mayakap, makita man lang sa huling pagkakataon ang anak ko dahil po sa pandemic na to. Pagka-uwi ni na Michael, naabutan niyang nagkakagulo ang kanilang mga kapitbahay. Dahil ang cobra na tumuklaw sa kanyang anak, nakitang sumuot sa butas. Sigurado na po siguro, yun na po siguro ang tumuklaw kasi siya lang naman nang nandito yung ahas na yun. Hinukay nila ang pinasukan nitong lungga. Mangangagat po yung ahas, ma'am, kaya kinuryente ko muna. Nung nakita ni Michael ang cobra, maraming tao na, mga nag-iiyakan na, parang lahat na galit na sa ahas eh. Parang pinagigigilan ko na talaga siya. Sabi ko, umiiyak na ako na pumapalo sa kanya, doon ko binuhos yung galit ko. Wala nang buhay yung anak ko, hindi mo papatayin yung ahas. Buhay na yung kinuha, tapos bubayin mo pa ba yung ahas? Sana ako na lang yung natuklaw, ako na lang sana namatay.
May provision po dun sa RA 9147 na kung danger na po sa atin yung wildlife, kung ikaw ay tutuklawin na, pwede siyang patayin na. Kasi nakakadisgrasya na rin sa human. Pero kung nandyan lang, di po pwedeng patayin na. Pwede mong isurrender sa DNR. For the past 5 years, ang average na number of snake bites na nakikita natin is around 750 to 800. Around 1 to 5% yung meron talaga lason. Hindi available, tapos medyo mahaba din kasi yung proseso para makapag-produce ng anti-venom. Annually, we are only able to produce around 7,000 vials. Kulang talaga. Then kailangan i-step up natin yung efforts on how to mass produce this. Huwag natin pakilusin yung tao para hindi mag-spread yung venom niyan. Huwag natin i-elevate yan. Dapat lower from the heart. Huwag nating sisipsipin yung tuklaw. Yan ang pinakamali sa lahat. Immediately dapat madala natin kagad sa clinic o doktor yung biktima. Samantala, para masigurong wala ng ibang ahas na posibleng umatake, nitong Huwebes, nagsagawa ang barangay ng clearing operations. Pag marumi ang bakuran, linisan nyo para walang pupuntang ahas dyan. Ang kamandag ng cobra para ring COVID-19. Tuso at traidor kung umatake. Pero walang anumang galit o paghihiganti ang makakapagpanumbalik sa buhay ng kanyang anak. Pag kaming dalawa nagkasama, talagang tawa ng tawa. Masiyang bata talaga ang anak ko. Kung nasaan man siya ngayon, mahal na mahal kita na. Siguro hindi nangyari ito kung hindi ako umalis sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.